Alam nyo, kala nyo lang normal niyang katabi nyo. Na po, maraming cells na pala ang nawawala. Dati pala, konektado tayo, ang Diyos ay malapit sa atin, nakakausap natin siya. Because of the sin na nangyayari, ay nakurap po ang ating physical mind. Nawasak at binabalik muli ito ng Panginoon, kaya i-redeem tayo ng Panginoon. Pinapagaling, amen? Kailangan maintindihan mo lang na kailangan mo ng kagalingan. No? Pakitingin mo lang katabi mo, kailangan kaya nito ng kagalingan. Mukhang malala na. Mukha nga. No? Sa tingin nyo, kailangan ba talaga? Kailangan. Nasa pag-amin po ang paglaya. Pagka hindi nyo po inamin yan na kailangan mo ng kagalingan, ay hindi po kayo gagaling. Tagumpay. Hallelujah! Come on! Worship Him! Jesus! Jesus, we surrender all. Jesus, be lifted high in this place. Be glorified in Davao, in Baras, in Cavite, in Pangasinan. Be glorified, for you are the Lord. You're the King of Kings and Lord of Lords. Of the Philippines, Lord. You are the Lord of Marikina. You are the Lord of our forefathers, Lord. You are the Lord of our ancestors, Lord. You are the great I am. You are the great I am. Amen. Hallelujah. Ama, balakpakan natin ang Panginoon. Glory. Glory. Let us declare Psalms 1 and 2. The Spirit. Because the Lord to preach good news to the poor. He has, come on, with power. To proclaim freedom and release from darkness. And to proclaim in the day of vengeance. And to comfort. For our God is Jesus Christ, our great deliverer. Sige, palakpakan natin ating Panginoon. You may be seated. Meron po bang first time na idala kayo? Meron kayong Can you raise up your hand? Amen. Meron? Wala? Wala kayong dalang bago? Alam nyo, tataas lalo anointing nyo pag kayo ay nagwi-win ng souls for Christ. Lumahalang mahal na araw, evangelistic crusade, no? Sama po kayo, Mayo. Sama po kayo sa pagliligtas upang ang lahat ng ating bayan ay gumaling. Na po? Dahil sabi ng Panginoon, if you humble yourself and seek my face, diba? I will hear from heaven. If my people called by my name and forgive the sins, magsisi, humble themselves and seek me, I will heal their land. Gusto yung gumaling ang Marikina? Humayo po kayo. Unless na hindi nababago ang puso't isip nila, wala pong pagbabago sa binoboto nila. Ganun lang po kasimple yan. Ang topic po natin ngayon ay, are you ready na? Amen? Are you there? Kagalingan ng puso at isip. Nais ko palang i-ano sa inyo, no? Mayroon tayong May 6-7. Do you have your, poster dyan? May poster tayo sa baba, no? Pupunuin. Pagkasabi sa katabi mo, hindi yan ang pangarap ng Diyos sa iyo. God has a plan for you. Plan to prosper you, not to harm you, but give you hope in a bright future. Ang pangako ng Diyos ay paraiso. Kailangan maayos po ang ating isipan sa pananaw dahil ang tao ay nalilibang. Nais ng Panginoon na ito'y muling maranasan ninyo ang kanyang biya patungkol dito sapagkat nakikita ng Panginoon na kayo ay napapagal sa mundong ito. Ang ilan sa inyo ay nagkakastruggle bagamat nais ninyong magpaayos at mapabuti. Amen po ba? Nais yung mapaayos pero nag-struggle pa rin. Subalit ito ay mayroong mga nangyayari at kailangan ma-deal ang bawat isa. Ang ating puso't isipan kailangan gumaling sa tanghaling ito. Are you ready? Gusto niyo bang gumaling? Tingnan katabi mo kung normal pa yan. Mukhang hindi na. Kailangan gumaling. Amen? Kung kaya naman ang kagalingan puso't isipan ng bawat isa ay binababa sa atin. Alam nyo, kala nyo lang normal niyang katabi nyo. Na po, maraming cells na pala ang nawawala. Ilang billion? 5 billion. Sa atin, 100 na lang daw yung sa akin. Yung iba sa inyo, 10 na lang. Oo, pambihira. Sabi ko, ilan yung mga nasa tao? Kaya pala nag-spiritual mind. Dati pala, konektado tayo sa Diyos. Mabilis, nakakausap natin direkta sa Garden of Eden ng Diyos. The universe, lagi nating
Na ano, dati pala konektado tayo, ang Diyos ay malapit sa atin, nakakausap natin siya. Because of the sin na nangyayari ay nakurap po ang ating physical mind. Nawasak at binabalik muli ito ng Panginoon, kaya i-redeem tayo ng Panginoon. Pinapagaling, amen? Kailangan maintindihan mo lang na kailangan mo ng kagalingan. No? Pakitingin mo lang katabi mo, kailangan kaya nito ng kagalingan? Mukhang malala na. Mukha nga. No? Sa tingin nyo, kailangan ba talaga? Kailangan. Nasa pag-amin po ang paglaya. Pagka hindi nyo po inamin yan na kailangan ng kagalingan, ay hindi po kayo gagaling. Mahalaga na ito sapagat mahalaga ang inyong buhay sa Panginoon. At ito'y pang-araw-araw ninyong ginagamit. Araw-araw kayo nag-iisip at araw-araw kayong nakakaramdam ng emosyon ng ating puso't isipan. Diba? Sabi nung kambing, mas mag-green ang damo doon. Lipat naman siya doon. Mas mag-green ang damo doon. Nakalimutan nung kambing na lahat ng damo ay green. Maraming taong ganyan, ano? Marami, naghahanap, nag-iisip, puso niya. Ngunit isa lamang mas malaga. Apo? Kaya marami nag-aasawa. Mas maganda yata yung isa. Hindi niya alam lahat ng babae, pare-pares lang. Iisa. O lalaki, no? Kala niya mas mag-green yon. Kaya nga kasi corrupted na yung isipan, puso, no? Corrupted na ang utak natin. Nasira dahil sa kasalanan ang connection natin sa universe na dati kaya natin gumawa ng Noah's Ark, di ba? Torre ni Babel, ngayon wala na, kailangan pa ng crane para magtayo. Napakauhusay ng tao noon, napakagagaling. Kung kaya naman ang ilan ay nahihirapan na bumibigat ang pakiramdam at damdamin sapagat hindi naman talaga lubusang gumaling ang pusong ito at ang puso niya. For only God who heals the brokenhearted, binding up their wounds. Only God can heal the brokenhearted and binding up their wounds. At sabi niya that only Jesus who heals. Na po? Kung kayo ay susunod sa akin, sabi ng Panginoon, papagalingin ko kayo. Sa Exodus 15:26, the Lord said, if you are careful to obey the Lord your God, do what God thinks is right, pay attention to His commandments, and keep all His regulations, then I won't bring you on any of the disease that I brought on any Egyptian. I am the Lord that healeth thee. Pagka kayo ay nakakuha ng ibang kagalingan, magiging sinungaling ang Diyos. Kasi siya lang po ang nagpapagaling. Walang ibang nagpapagaling. Tandaan nyo yan sa kokote nyo. Wala pong ibang nagpapagaling. I am the God, pag sinabing that healeth thee, you. Wala pong heal. Kahit anuman doktor, hindi po sila nagpapagaling. Laging silang, relief, ganyan. Prescription o baka sakali. Diba sa dulo, pagka kayo, ipagpasa Diyos na natin kasi ayan hanggang ganyan lang ang makakaya ko. Ha? Dahil hindi sila ang nagpapagaling. Kailanman, kaya wag na kayong umasa sa anumang gamot, sa anumang herbal na iyong tinatangkilik. Pray to the Lord na negosyo mo o yung pinagkakatiwalaan mo ay gamitin para sa Kanya. O sa doktor, gamitin ang doktor. Dahil ingat kayo sa mga doktor, maraming pera-pera na lang. Hindi naman lahat. Kaya nag-iiba ng hindi pa rin nagpapagaling lahat, hindi pa rin gumagaling ang ating mga tao. For only Jesus who heals. Pakasabi sa katabi mo, only Jesus heals. Kahit ano pa yan, kahit ano pang mga sakit yan, cancer, stage 10 pa yan, hanggang 5 lang po. Ha? Patayin na nga, nabuhay pa. Ha? Only Jesus lang po, who gives life. Tandaan po natin yan at wag na kayong umasa na gagaling kayo sa mental hospital. Only God can heal the brokenhearted, binding up their wounds. At ang kanilang puso't isipan ng tao, ang Diyos lamang ang nagpapagaling. Ang ilan kaya ay nagkakaroon ng mga pagsabog sa kanilang mga kalooban, ang mga bigla-biglang bugso ng mga emosyon ng galit sapagat hindi naman talaga nadidil ang kaisipan. James 1:19-20, sabi diyan. Santiago 1:19-20, mga kapatid ko minamahal, unawain ninyo ito, maging alisto kayo sa pakikinig, maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. Dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos.
Nakita nyo na? Kung ano mang kalooban ng Diyos, ang galit ay hindi ba pwede mong pairalin sa buhay mo. Ibig sabihin, pakitingin mga katabi mo kung distorted talaga utak mo. Mabilis ba siyang magalit? Pabugso-bugso ang damdamin. Sa bahay, di ba? Mukhang naniniwala na ako, pastor. Balik na natin, hindi natin namaya. Hindi ko alam, hindi ko alam ang nangyayari sa bahay nyo. Hindi ko alam. Ito lang po ay pinapayag kung kailangan talaga natin ng kagalingan sa oras ito. Hindi natutuwid ang layo ng Diyos ng pagkakayo'y galit lagi. Ibig sabihin, hindi nadidil talaga. Itong kadahilanan ito ay na isusuko ng lubusan sa Panginoon. Nandun po pala sila, Ate Diding sa Baras, Ate Portia. Doon sila sumasamba. Nakita ko sa picture kanina. Maliwanag daw po kami. Maliwanag po ba kami dyan? Baras, amen? At nandun kasama natin Belen. Shout out sa ating taga-Baras dyan. At Davao. Ano po? Ang Davao po natin. Naway mahil ang iyong puso't isipan. Sa tanghaling ito, we need Christ, amen? Na po, hindi po tayo dapat na bugso-bugso ng damdamin, sumasabog, bigla-bigla. There's something wrong, nagsho-short circuit po yan, pag ganun. Nangagat na. Merong minsan ganyan-ganyan, no? Ibig sabihin, kailangan natin ang kagalingan, no? Meron ba niya yan sa bahay, bigla na lang nangangagat? Aswang pala. Kaya sa tanghaling ito, nais ng Panginoon na pagalingin tayo. Parang ayaw nyo. Okay na po ako, pastor. Amen. Kailangan lang po isuko. Kaya tumahalaga ang pagiging suko sa puso't isipan ng inyong damdamin sa kabuuan. No? Kailangan lang suko. Sapagkat hindi makakilos ang Panginoon ng mahay sa inyo dahil mayroong sumasagabal sa inyo. Nagsho-short circuit nga eh. Dahil ang galit ay hindi natutuwid ang layo ng Diyos o layunin niya. May mga nagtatagong alitan. At hidwaan sa pamilya between good and evil. No? Mayroon namang mga lason na nananalaytay sa inyong mga isipan, kaya't hindi kayo makausad ng iyong buhay. May lason sa nakaraan, tanggalin, no? Ang lason sa akin, kaya't bumabalik kayo sa nakaraan. Kalimutan na ang nakaraan, ngayon nakalaan ng buhay mo sa Panginoon. Ito yung mahalaga sa inyong kongregasyon, sa atin, no? Upang tayo ay lumaya sa bagay na ito. Ang pinalaya ng Diyos ay tunay ngang malaya na. Datandaan nyo yan. Mamaya, makikita nyo. Ang binababa ng Panginoon ay di lamang basta paglaya, ibig sabihin ng kagalingan ay walang makikitang bakas pa. Ito ay hindi tulad ng pagtatahi lamang. Pag may butas ang pantalon, tatagpian. Hindi gano'n. Lalagyan ng patches. Pagtatagpi ng isang sugat, no? Hindi gano'n. Ito talaga ay total healing ang inaalok o binibigay ng Panginoon. Hello? Are you there? Total healing po ang binibigay niya sa atin. Ibig sabihin, walang nakikitang peklat at walang natitirang butas sa dalawang aspetong ito. Ang ating mind and heart. Body, soul, spirit. Ang kagalingan ay ang kabuuan na kayo ay maayos. Ito isang pagdedeklara na kayo'y inayos at binago muli. Kung kaya naman mayroon kayong bagong buhay kay Kristo, sapagkat ito'y winakasan niya sa krus, 2 Corinthians 5:17. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Pagka kayo nakipag-isa kay Kristo, kayo po ay bagong nilalang na. Born again nga eh. Born again is not a religion. Born again is an experience ng isang tao. O yan ang religion mo, born again ako eh. Hindi, ano ka, Muslim ka ba? Hindi, born again ako. Huwag niyong ikukumpara sa Muslim, sa iglesia ni Batman, at sa Badista, ang inyong pagiging born again ako. Ang religion nyo, ano? Anong religion nyo sa pagka-baptismal? Sa ating mga pinapanganak, may pinapanganak na. Ano nilalagay? Secretary. Ano nila? Christian lang? Wala na, yun lang. Puso't isipan, kailangan yan. Okay lang. Kailangan ng kagalingan. Anong nila? Anong birth certificate? Christian lang? Okay na yun. Sa inyong mga nag-iisip na hindi sila maayos pa o habang sila ay nabubuhay ay ganito talaga ang inyong mararamdaman sa bawat araw. Ito'y isang kawalan ng pag-asa sa inyo. 2 Peter 1:9. 2 Peter 1:9, ngunit kung wala sa inyo ang mga ito, kayo ay parang bulag at hindi nakakakita.
at nakalimot na nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan. Nakalimutan, no? Yung increasingly in measure, baka nakakalimutan nyo na kayo pinatawad na. Hindi kayo maayos kung ang nararamdaman nyo o naiisip nyo ay hindi kayo pinalaya ng Panginoon. O hindi kayo tinubos ni Jesus. O hindi kayo pinagaling. Pag tinanggap nyo siya, nakipag-isa kayo kay Kristo, you are totally healed. Pakisabi sa katabi mo, you are totally healed na. Dapat anuhin mo na yon, tanggapin na yon. Dahil doon nag-i-start, doon nagsisimula ang kagalingan o kabuuan ng yung pananampalataya mo, pag nalaman mo na hindi ka na alipin ni Satanas, na kahit nagkakasala ka, hindi ka niya pag-aari. Naunawaan niyo po? Amen. Oo, nagkakasala kayo pero hindi niya kayo pag-aari. Kailanman, no one can separate you from the love of God. Kailangan maunawaan natin ito para maintindihan nyo na hindi by works ang iyong kaligtasan. Kailangan magsimba, kailangan mabait, kailangan nagbibigay. Ito ay bunga na lang ang kaligtasan mo hindi dahil sa iyong mga gawa, kundi dahil sa iyong pagpapasalamat. Nakuha niyo po? Amen. Hindi dahil ang galing mo kumanta o hindi dahil may ministry ka o nakapag-deliverance ka, lumalayas ang demonyo sa iyo. Magala ka dahil nakasulat ang pangalan mo. Ibig sabihin, ligtas ka. Saklat sa buhay sa langit, hindi sumusunod ang demonyo sa iyo. Magala ka dahil ligtas ka, nakasulat ka. Doon ka masayahan. Dahil lahat po yan ay biyaya. Biyaya lang po ang iyong mga nagagawa sa ministry. Yung pinapanood ko sa inyo, ipaki-send din sa GC, na dapat ba sundin ng batas? Oo naman, pero hindi naman dapat itakwil yon. Pero hindi nyo magagawa ang 10 batas o ang 10 commandments nang wala kay Kristo. Hindi nyo magagawa yon. Kaya sinamarize nga sa love. Kahit anong gawin mo, sabadista ka pa, simba ka ng Sabado, i-perfect mo yon. Hindi mo pa rin mape-perfect yon. Nagkakasala ka pa rin at magkakasala. Dahil ang the day of the Lord, hindi Saturday lang. It's every day. Ang day of the Lord. Dapat may simba kayo ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Kaso mahirap na magsimba mag-isa. Sunday na lang tayo magsama-sama. Okay po ba yan? Ang hirap na magkasundo, Monday tayo lahat, day of ko Monday. Lord, bigyan mo ang church namin, day of ko Thursday. Aattend ako, Lord. Sino masusunod? Si Lord o ikaw? Mahirap kaya magsimba mag-isa. O sige, bukas ang church. Mag-church ka mag-isa mo. May mga ganyan kasi nagtuturo. Every day is for the Lord. Oo nga. Tama naman. May mga pastor na ganyan. Every day is for the Lord. O sige, magsimba ka ng day off mo. Ikaw mag-isa. Ikaw na mag-mic ka pa audience. Diba? Napaka ng isipan. At yung tuloy mga nagsisimba ng Sunday, oo nga, yung pastor namin Sunday lang ko pinaapatin. Diba? May makikitid ang isip. At hindi na siya magsisimba, magagalit na siya sa pastor niya. Kung nagkikreate ng division, nagkikreate ng confusion sa church, dahil sa mga teaching, lalo sa pagbibigay na yan. May mga pastor, nagbibigay. Pinipilit ako ng pastor namin na magbigay. Wala akong pumipilit dito. Nung si Ate Lynn po ba, naghingi pinilit ba kayo? Wala po. Tinuturo lamang po yun. Kung ayaw mo, wag mo. Ganun lang po yun. Ha? Pero sa lahat na nagtitiwala, makikita nyo ang pagbabago sa Kanya. Amen. Makikita nyo ang pagsunod niya. Makikita nyo talaga yung bunga na nagmamature ka dito Nagmamature ka. Sa pera pa lang, di ka mapagkatiwalaan. Paano kapag na hindi sa'yo, di ba? Lahat yan hindi sa'yo. Stewardship ka lang. Steward ka lang. Paano kapag kakatiwalaan ng tunay na yaman ng langit? Kung sa pera pa lang na hindi sa'yo. Ano ang hindi sa'yo? Tithes and offering po yun. Mga bagay na hindi sa'yo ay tithes. Pag hindi ka na pagkatiwalaan dyan, malabo kang mapagkatiwalaan sa spiritual things. Kaya iyan ang chine-check lagi sa mga workers ng Lord. Iyan lagi ang tinetest sa Kanya. Sasabi mo, kaya kong bigay ang buhay ko, susunod ako, Lord. O sige, tingnan ko nga kung kaya mo bigay ang di sa'yo. Kaya mo bigay pera mo, 10% sa'yo, 90. Lord, namatay yung sa'yo. Nanalangin kasi yung Lord, pagpalain mo ko ng 10 baboy, sigurado sa iyo po yung 5. Sa akin yung 5. Hadi tayo, Lord! Dumating ang 10 baboy, namatay yung 5. Nanalangin siya, Lord, pasensya na, namatay yung sa iyo. Hallelujah. Gumalit pa siya. Ang bihira, no? May mga ganon, tatawa-tawa kayo, pero may mga totoong ganon. Di ba?
Nangangako sa Diyos, nanalangin, magkaroon ng trabaho. Binigyan ng trabaho, ngayon naghahanap ng sweldo. Hindi, naghahanap ng trabaho, no? Tapos, nung nagkatrabaho, yung tithes and opening, wala na. Yung pagpapasalamat. Hindi niya alam, bibigyan pa siya ng negosyo pagkatapos nun. Dun pa lang sa trabaho, laglag na. Nililimitahan niya ang Diyos, ang isip niya, dahil lang sa konting barya. No? Nakakalimutan niya na ang Diyos ang nagpapala na lahat. Distorted talaga isip natin, di po ba? Kailangan po ba ng kagalingan? Amen. Kailangan. Pray mo natin yan mamaya. At sa bagay nito, ang mensahe ng Panginoon ay, ang lahat ay maaaring gumaling kung kaya kayo ay tinubos si Kristo. Si Kristo ay namatay para sa atin habang kayo ay makasalanan pa. Romans 5:6-10. Ano sabi diyan? Roma 5:6-10. Sapagkat noong tayo ay may hina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon Amen. para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Kahit na maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig Amen. sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan Noong tayo'y makasalanan pa. Ibig sabihin, hindi na kayo makasalanan ngayon. Tinubos na kayo. Huwag kayong bumalik sa dati. Huwag kayong maniwala kay Satanas na kayo'y makasalanan. No. Kayong lahat, if anyone is in Christ, is a new creation. Ha? Ang kanyang biyaya na kayo maaaring magkaroon ng bagong buhay kahit na kayo ay nasa mundo pang ito. Hindi na kayo katulad nung dati. Hindi na po kayo lahi ni Satanas. Kayo lahi ng Diyos na, anak ng Diyos. Tandaan niyo po yan. Hindi na kayo katulad nung kapitbahay nyo. Hiniwalay na kayo, sineparate na kayo. Hindi na kayo normal katulad nung dati. You are beyond normal. Ha? You are super normal. Ang kanyang biyaya na kayo'y maaaring magkaroon ng bagong buhay kahit kayo'y nasa mundong pa. Maaaring kayo'y maging mapayapa sa piling ng kanyang presensya kung kaya naman ito'y nilagay ng Panginoon sa inyong pagkatao, ang pagiging bagong kayo. Bagong bayan, bagong tao, bagong nilalang, born again. Ibig sabihin, bago na, hindi na kayo, kung anong sinasabi ng tao sa inyo, yan si ano, magnanakaw yan, no. Yan si ano, dating ano yan, no, hindi na kayo yun. Kung ano pagkakilala sa inyo nung kabataan kayo, nung nakipag-isa ka na kayo kay Kristo, hindi na kayo yon. Amen. Naunawaan niyo po ba talaga? Parang yung iba, hindi nag-i-amen, hindi, makasalanan pa ako. Gusto ko, ganun ako. Hindi na po kayo ganon. Kayo anak ng Diyos na. Born again na kayo. Hello? Kailangan maintindihan niyo yon. Ito ang ibig sabihin ng kagalingan. Ito ang inyong pagkakakilanlan kay Kristo. Ito yung inyong identity with Christ. Hindi na kayo taga-lupa. Ibig sabihin, hindi na kayo taga-mundong ito. Kayo'y bagong nilalang na. Huwag kayong makipamatok sa mundong ito. Kaya huwag kayong makisali sa kanila. Do not unequally yoke to unbeliever. Hindi na kayo masisiyan diyan. Hindi na kayo pwedeng makisalamuha sa kanya dahil meron kayong kingdom na pinasok. You are citizen of the kingdom of God. Kayo pag-aari na ng Diyos. Naunawaan niyo po, mayroong bagong bayan na ginagawa ang Diyos through you. The kingdom is in you. Amen. Naunawaan niyo po, bagamat nasa mundo kayo, nandito kayo, pero kayo ang tunay na alien. Alien. Di ba? Kayo ang tunay. Kayo po yun. Huwag na kayo maghanap ng alien. Nepalites po yun. Kayo yun mismo. Kasi hiniwalay na kayo, bagamat nandito kayo sa mundo, alien, citizens of the heavenly citizen. Kaya yung mga dyan, senior na, 3 citizenship nyo na, di ba? Ano yan? Senior, tsaka heavenly citizen. Tsaka isa, Filipino citizen. Kasi darating doon, every tribe and nations. Anong lahi mo? Doon ka, sa mga Pilipino. Sumamba kayo doon. Kaya napakalaga, alam mo kung anong citizenship ka. Paano ngayon? Anong paraan? Ang pagsuko ay mahalaga sapagat ang mga hadlang kung bakit hindi kayo lubusang gumagaling ay ang pagmamataas at pagmamalaki. Sumusunod dito ay nais pa na yung dagdagan ng kanya mga ginawa sa krus. Lord, gagawin ko to, gagawin ko yan. Mag-aabuloy ako para maligtas, mabawas ang kasalanan. Lord, kaya kayo nakokondem. Nagkakamali, kaya pag hindi kayo nakabigay,
o hindi kayo nakagawa ng mabuti, condemn kayo. Hindi kayo nakasimba, nakakaya, hindi na ako nakakapagsimba, hindi na ako anak ng Diyos. Ano? May ganon. Hindi po nawawala ang iyong pagiging anak ng Diyos pag kayo hindi nakasimba. Hello? Naintindihan niyo po ba? Kaya kayo nagkakagulo sa buhay niyo, hindi kayo naniniwala kay Kristo, na tinubos na kayo. Masyado pa niyong tinitingnan na sobrang taas ang kabanalan. O naman, mataas ito, pero walang makakabot ito kung kaya nga si Kristo na magitan sa atin sa pag-ibig niya. Para sa inyong ibig sabihin, pumasok ang kagadang ng loob ng Diyos upang kayo ay makaabot sa Panginoon. For all have sinned and fall short, wala nakakaabot sa Diyos. Kahit anong galing gwapo mo, pera mo, wala pong makakagawa, makakadagdag sa cross sa ginawa niya para maligtas ka o para makatawid ka. Kaya nga ang pagpe-pray natin, di ba? Sama-sama. Ba't ganun? Sama-sama, namatay, pumatay, nangalunya. Tapos, kinuha nyo. Tapos, pinatanggap nyo lang. Akit na, tawid na. Hindi, dapat sa impyerno yan. Ba, may mga ganun pa kayo. Pakialam mo, wala kayong dadagdag sa cross. Kaya kinukuha natin, mga babae rin yung asawa, di ba? Namatay, hindi nakapasok. Nilagay natin sa katawan. Pinatanggap, nakatawid. Why? That's the grace of God. Wala kayong pwedeng idagdag. Dapat gumawa ka mabuti. Dapat yan, magdusa niya sa impyerno ang ginawa niya. Kung alam nyo lang ang impyerno, kung gaano kainit doon. Dito nga lang wala kayong aircon, hindi na kayo dadalaw Doon pa sa impyerno. Gusto nyo dumalo sa impyerno? Kung alam, maaawa kayo sa kanila at sasagipin nyo sila. At talagang tayo na. Sa dami ng mapupunta doon at napupunta doon, talagang sasabihin mo, okay na. Sagipin na natin to. Tara na. Patayin na nga Hindi mo pa iligtas. Wala na nga katawan. Pasalamat tayo sa Diyos, ang kaligtasan ay biyaya lamang. Amen? Amen. Ang sabi yung nasa kanan niya at sa kaliwa, di ba? Nagsisi, wala yung kasalanan niya, pero napako. Huwag mo kong kalimutan sa iyong paghahari pa. Jesus, di ba? Ano sabi niya sa kanan na magnanakaw? Pinako siya. Ngayon din, ano sinabi niya? Magbabaptize ka pagka baba mo sa cross na yan, ha? O kaya magsimba ka, mag-tights ka, mag-ano ka. Ano sabi ng Panginoon? Ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Ang tao marami dinadagdag. Dapat miyembro ka ng JCGD, Iglesia ni Cristo. Sino ang maliligtas sa makatuwid bagay? Ang Iglesia ni Batman. Kailangan miyembro ka sa kanila. Pag hindi ka miyembro, impyerno kang buhay mo. Diba? Pag ang asawa, hindi mo nakuha, tiwalag ka. Hindi kayo maliligtas. Hindi kayo magkaisa. Dapat magkaisa kayo para ikaw po niyo mag-isa. Ganun lang yung negosyo. Ba't ka mag-access sa mga tao na hindi naman tumutulong sa iyo? Walang negosyong palugi, di ba? Dadaan kay Kristo, si Jesus daw ang daan nila. Pero, ang ginagawa nila, kailangan miyembro ka. Di dumadaan sila sa may ibang daan sila. Sabi pa naman sa Bible, ang hindi dumaan sa akin isang tulisan. Kaya pala tulis-tulis sila. Kailangan si Kristo ang daan. Bakit daan nyo? Simbahan. Kailangan miyembro. Gumagawa ang tao ng kanya-kanyang daan. At ang pangako pa nila, sa rapture, kukunin ang spaceship na yan. Kaya pag sinabi ko, dalo kayo, darating na si Kristo. Napasubo tuloy sa kanilang pasugo. Anong nangyari? Si Manalo daw ang huling, the last prophet, darating na si Jesus. Napasubo sa pasugo. Wala namang dumating. Patay na si Manalo. Talo. Doon pa lang, false prophecy na. False prophet. Ingat tayo. Walang ibang daan, katotohanan, at ang buhay, kundi ang relasyon lamang sa Panginoong Yesus. Ang pananampalataya natin sa Kanya. For by faith we have been saved, not by good works. Ephesians 2:19. Diba? Hindi tayo pwede gumawa ng anumang daan para tayo'y maligtas. Kaya biyaya lang po yan, for by grace we have been saved through faith in Jesus Christ. Pag nagdagdag po kayo doon, kulto na yon. Wala nang ibang pundasyon na tinayo, kundi si Kristo lamang. Tandaan niyo po yan. Simba kayo, absent kayo next week, okay lang po yan. Hindi po mawawala ng iyong kaligtasan. May gagawin kayo next week, okay lang po yan. Makonsensya ka naman. Hindi.
Dalo po kayo, mag-online kayo. Hindi po yung kabawasan sa inyong kaligtasan, sa inyong kabanalan. Importante ang relasyon niyo sa Diyos ay kasama siya. At huwag niyo naman kalimutan na dumalo. Baka 1 taon na, absent ka na. Iba na yan, backsliding na yan. Lord, naunawaan mo naman ako 1 year na ito. Naku po, hindi na po yan, ha? Deliverance na yan. Tama po ba? Tama po ba? Are you there? Narinig ba tayo sa likod? Yeah, hindi raw, sabi ni Sig. Lakasan mo nga. Bigyan mo ng sariling mic yan. Ang sumunod dito ay masyado itong tinitingnan ang sobrang taas, yes, sa kabanalan. Mahalagang may lagay ito sa puso't isipan ng bawat isa upang iyong lubusang matanggap ang kagalingan mula sa Panginoon. Kailangan may lagay sa isipan nyo na ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos at wala kayong pwedeng idagdag dito. At ang bunga ng kagalingan nito ay naayos ang iyong buhay, naayos ang iyong paggalaw, na kayo ay nakakausad, nakakalakad kayo ayon sa kalooban ng Diyos. Ang iyong mga paglilingkod ay hindi nahahatak ng kaaway pababa. Di ba? Tuloy-tuloy kayo kasi it's all by grace. Hindi ka nako-condemn. Nagpapatuloy ka at walang sinaman may karapatan na i-judge ka o i-condemn ka. Dahil alam mo na wala na si alam mo. Na alam mo na ikaw ay tama ang standing mo sa Lord, no? Ha? Alam mo sa sarili mo na ikay anak ng Diyos. Amen po ba? Amen. Palakpan natin ang Panginoon. Tawa kayo ng tawa eh. Alam mo sa sarili mo na ikaw ay walang pwedeng tumawad or walang pwedeng gumiba sa pananampalataya mo. O nagkasala ka, hindi mo sinasadya, pero di ba, nadala ka, ay yung Nepalites pala yun. Loko yun pinaglaruan pala ako Pitikin mo, cleanse ka, ano yun? Self-deliverance, di ba? Palinis pa rin. Sanctify yourself true and true. Nagpapalinis ka. At ikaw naman kapatid, ipag-pray mo siya, hindi yung, naku, makasalanan talaga ito Hindi ka pwede talaga Ikaw pa yung mismong Bible ka pa, makasalanan ka naman. Church ka pa. Nagiging ikaw pa yung burden niya. Hindi na siya makadalo. Dahil lahat ng mga galaw mo ay tinitingnan niya. Babarilin mo siya. Ha? Ito mo kanina, dahil pag nakatayo dito, yung mahuhusay, di binabati. Nag-ano lang ng put-put-put-put-putyukutan. Doon nagtatawanan. Pagka may put-pukyutan, na mamali ang salita, doon lagi binabantayan yung mga mali na sinasabi sa taas. Yung mga bloopers. Doon sila masaya. At mo nakita yung tao, sa tuwing may kakamali, doon lagi nakabantay. Kaya sugatan ng mundo. Pagka nakabantay lagi sa pagkakamali, pero pag tama, di ba yung anak, wow, ang galing, nagmumura na anak ko, yes! Batang-bata pa! Ang talas na. Di yung bata, mumura tuloy siya. Kasi nagagalak ka lagi sa tuwing mali. Sinasaway mo lagi tuwing mali. Pag tama, hindi mo na binabati. Wala na akong tama! Puro na lang ako mali. Iyak na tuloy yung bata. Kasi hindi mo binabati sa tama, sa magagandang asal. Puro na lang tama, may tama na tuloy. Ganyan ang mundo, nakatingin lagi sa mali. Nagbabantay, lagi sa mali. Hindi dapat mangyari ito. Amen? Amen. Pakisabi sa katabi mo, wag nawa maulit. Sige, mayroon pinagsasalita na walang kausap, no? Wag yun ang ulitin. Encourage one another toward love and good deeds. Dapat nag-encourage lang tayo sa bawat isa. Dahil ang mundong ito ay sugatan na, mali-mali, puro wala na. Kailangan love conquers it all. Ang pag-ibig, lagi ang diwa ng pag-ibig. Ang pagsunod natin, lagi nasa diwa ng pag-ibig. Kaya we will fulfill the whole law. Kung kaya't huwag kayong papayag, sapagkat ang kaaway na kapag kayo'y nagpagamit sa Panginoon, maraming maliligtas. Diba? Sapagkat ayaw kayong lumaya ng kaaway.
Dahil ayaw ng kaaway na kayo ay magamit ng Panginoon, napalayain nyo rin sila. Libre ang kaligtasan, mahal kayo ni Jesus. Katulad ko, makasalanan, kayo lalaya rin. Kayo, pag tinanggap nyo sa buhay nyo, mababago siya. Dahil wala naman ako masyadong ginawa. Wala ako masyadong effort. Nagbago ako sa biyaya ng Panginoon. Amen? Amen. Ganon. Hindi, alam mo, nagbigay ako sa church, marami akong abuloy. Oy, nga pala, ang father ni Laurente, namatay na po. Baka gusto nyo mag-abuloy, magsamasamahin natin. No? Mamatay din tayong lahat. Una-una lang yan. Pero, we will not die before our time. Mag-abuloy po tayo, ha? Marami kayong binibigay na abuloy, binibigay na tulong, binibigay na para lang sa kaligtasan. Hindi po, wala po kayong i-add sa cross. Si Satanas, ayaw kayong gamitin kasi, di ba, makasalanan ka naman, huwag ka na mag-share, huwag ka na mag-care group. Sapagat ang alam na kaaway na kapag kayo nagpagamit sa Panginoon, maraming maliligtas na kasalanan at mawawala ng puwang sa inyong buhay. Kung kaya't huwag po kayong papayag. Pakisabi sa katabi mo, huwag kang papayag na di magamit ng Diyos. Huwag kang papayag. Kasi sa sobrang kabanalan niya, kala natin, sobrang kabanalan niya ng Diyos, kala natin, hindi na tayo magagamit. Ang pagpapatawad sa mga taong nagkasala at mga pagpapatawad sa inyong mga sarili ay sariling paraan ng Panginoon upang kayo ay gumaling. Patawarin nyo na po sarili nyo. Patawarin nyo rin po ang kapwa nyo. Ang prayer natin ngayon, tayo tapos na, patawarin nyo na po sarili nyo para mapatawad nyo na, patawarin nyo rin ang kapwa nyo kasi hindi rin kayo papatawarin. Gaya ng pagpapatawad ng Panginoon sa inyo. Pinatawad lang po tayo, amen? Kayo po ay pinatawad lang. Hindi naman kayo ganong kagwapuhan, kagandahan, di ba? Kayo ay pinatawad lang. Pasalamat na lang po kayo, amen? Wag na kayong mareklamo. Ibigay nyo po ang pagpapatawad sa iba ng libre. Amen? Huwag po kayong makondemn na hindi kayo karapat-dapat. Gaya ng ginagawa ni Pablo, press on toward the goal. Hindi daw sa nakamtanan niya, ano sabi niya? I press on toward the goal to win the prize. I press on toward the goal to win the prize. O kinakalimutan niya na ang nakaraan. Philippians 3:12. Kalimutan niyo na po. No? Hindi dahil sa nakamtan niya na raw, ang ginagawa niya, kinakalimutan niya ang nakaraan. Dahil hindi na po kayo, pakibasa, ano yan? Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na Yes. ito. Hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo. Hindi dahil na mabait na kayo, magaling, alam niyo na, perfect na kayo. Pero ang ginagawa niya, dapat gawin niyo rin, pressing on toward the goal to win the prize that set before us, that made me His own. Sa 13 meron, ano sabi yan? Mga kapatid, hindi sa ipinalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko, habang nililimit ko ang mga nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan. Amen. Upang makamtan ang gantimpala ng pagkakatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. Can we all stand? Iyan po ang sikreto ni Pablo. Siya po ay may karapatan bilang, alam mo yon, bilang matalino, banal, kung kabanalan lamang pagsunod niya ay sobra, hindi na siya nag-asawa. Napakatindi na ng kanyang pagsunod sa kabanalan, sakramento, sa lahat, ordinansa sa church. Pero, hindi niya inanintala na nakamtan niya. Dapat ganun din tayo, amen? Leaders, church, members, sino man, anumang katayuan mong level, huwag niyo pong akalain na kayo po ay hindi niyo kayang mag-care group, hindi niyo kaya mag-lead. Lahat po yan ay biyaya lamang ng Panginoon. Kailangan gumaling ang isipan nyo, gumaling ang isipan natin, gumaling ang lahat na pag-isa kay Kristo, ay that mag-press on toward the goal. Amen? Kung kaya't ipanalangin ng bawat isa, prayer po natin, na ito'y maranasan na maging nasa Davao. Saan? Sa Baras, maranasan nila. Ano yung tinawag ng Panginoon na patungkol sa kagalingan, kakompletuhan. Hello? Gusto nyo ba talagang gumaling sa part na to? Sa iyong isipan? Tanggal ang mga hadlang?
Maghangad ang malaki sa Panginoon sapagat ang Panginoon ay di kayo bibigoin. The one who called you, He is faithful to complete it. He who began a good work in you is faithful to complete it. Kapag ang Panginoon ang laging nauna sa inyong mga buhay, bukod sa mga bagay ay susunod na lamang, kayo ang bawat isa ay magiging kumpleto, kayo ang bawat isa ay magiging kumpleto sa Panginoon. For He is perfect, we are perfect indeed. Amen? Perfect po tayo sa paanan ng Diyos. Dahil perfect. Pag-pray po natin yan, ipanalangin po ng puso't isipan ng bawat isa. Come on, pray. Pray sa kaliwa kanan. Pray, pray. Pray, pray. Puso't isipan niya ay gumaling sa part na ito. Lahat ay daragdag na lamang. Pag gumaling po kayo, this is the day that the Lord has made. Yes, Lord. This is the day that the Lord has made. Para sa kagalingan. Church, I believe na gumagaling tayo. Pray nyo katabi nyo. Yes. Concentrate. Be concerned sa inyong katabi. Pray nyo po yung gumaling ang puso't isipan. As they sing, pray, pray. Gumaling ang utak niyan. Puso. Ano ang manifestasyon na kayo gumaling? Una, kayo po ay lubusang nakakaunawa na. May pangunawa. Nagbubunga ito ng kaunawaan kung paano kayo pinoproseso ng Panginoon at kung ano ang ginagawa sa inyo ni Kristo. May pangunawa na kayo. Hindi kayo mabilis magalit, hindi kayo irritable sa ibang tao. Hindi kayo mabilis manghusga. Hindi kayo mabilis mawala ng pasensya. Sapagat ang bunga nito ay kagalingan ninyo at ang inyong pangunawa. Naunawaan ninyo din ang kagaya ng iba na sa Diyos man sila o wala. Laging nagbubunga ng unawa dahil ganun din naman ang ginawa ng Panginoon sa atin. Kayo po ay pinatawad lang din. Hindi lamang ito basta unawa, ito'y malawak na pangunawa. At sa pamagitan ng unawang ito, ay makakapagdala tayo ng tao sa May 6 and 7. Makakapagdala tayo sa Panginoong Yesus. Dahil alam natin na biyaya lamang ang kaligtasan. May pag-asa pa sila. May kagalingan. Dahil si Kristo ay dakilang manggagamot. Pinoproseso sila. Mahalaga ang lubusang pagsuko. Surrender is the key. Ito po ang pagkilala ninyo sa Panginoon na pagpapatawad sa inyo mga sarili. Patawarin nyo na po ang inyong sarili, church. Hindi nyo kaya yan. At patawarin nyo na rin ang mga nagkasala sa inyo. Ang pagpapatawad nyo sa iba ay isang paraan ng Panginoon na lubusang kayong gumaling. Church, pag hindi kayo nagpapatawad sa iba, ibig sabihin hindi pa kayo gumaling. Ang indikasyon na kaya nyong patawarin ng iba, ibig sabihin gumaling na kayo. Patawarin nyo na ang mga nagmolestya sa inyo. Patawarin nyo na ang mga sumakit ng damdamin, mga nagnakaw sa inyo. Patawarin nyo na sila, gaya ng pagpapatawad nyo sa nagkasala sa inyo. Patawarin nyo na lahat ng ex nyo. Mag-move on na kayo. Patawarin nyo na sila. Lahat na nagkasala sa inyo. Dahil pinatawad lang din naman kayo ng Panginoon. Amen po ba? Isuko natin lahat ngayon. I surrender all. I surrender all. I surrender all, Lord.